Bakit nga ba patok ang rice milling business dito sa Pilipinas? Ito po ang topic na pag-usapan natin ngayon sa video nito. First time nyo ba na bumisita dito sa ating YouTube channel? At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe na po at pakiclick na rin po ang notification bell. Alright, ako nga pala si Ian Canillas, ang inyong agribusiness influencer. Sa video nito mga kaibigan, hindi po ako expert at simpleng vlog lang po ito. Sa aking experience po ng tungkol sa rice milling, ang tawag po kasi noon ay rosera. Siguro alam din po ninyo kung saang probinsya kayo, yung iba di kuno or kunuhan, kiskisan. Minsan po, sa amin ang pinaka-common na tawag nito ay arosera. Yun po ang tawag noon. At nung bata pa lang ako, meron kaming maliit na palayan lang. Pero hindi kami pumupunta sa rice mill para magpakiskis ng palay. Yung ginagamit namin yung mano-mano, pag ganun lang. Hanggang maging bigas yung ano na yun, palay. Pero ang saya at napakagandang experience po na ganun. Hindi po uso sa amin noon yung sa palay na rosera kasi mas maraming mais sa amin. Ang produkto namin doon, mas malawak po yung maisan kaysa palayan. Kaya merong rosera doon pero para lang po sa mais. Kailangan mo pang pupunta sa syudad para magpamil ng palay. Yun. Kaya binabayo namin noon. So, bakit nga ba pumatok ang rice milling business sa Pilipinas ngayon? Actually, hindi lang sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa. Mula China, South Korea, Japan, Thailand, Malaysia, Indonesia, Taiwan, kahit saang bansa, rice mill machine. Kahit Australia, United States, malaking milling, processing na po sa kanila. Parang plant type na rin po yun sa kanila. Pero dito sa Pilipinas, maraming kunuhan dahil alam naman natin na maraming mga small farmers dito. Kaya merong tinatawag na single pass, rice mill machine, merong plant type, merong noon, hindi pa uso ang combined rice mill. Kasi kunuhan, rosera lang po talaga. Sa ngayon lang ito, nung year 2000, nagsimula ang combined rice mill machine, yung iba namang mga brand na mga rice mill. So, bakit pumatok ito sa Pilipinas? Siyempre, the most common na kailangan talaga or the basic needs ng tao ay pagkain or kanin, palay. So, 3 times a day tayong kumakain, di ba? So, of course, meron po dapat rice mill. Wala pong bigas sa ating misa, wala pong kanin sa ating misa kung walang nagpa-process nito, walang rice mill. Of course, para din po sa mga farmer natin, sa mga magsasaka, syempre, magpapamil sila ng palay. In terms of business naman po, noon kasi ay parang ano lang siya, legacy ng mga pamilya. Ang rice mill. Kung meron kang rosera, and then ipapamana ito sa mga kamag-anak, sa anak, sa apo, yun. Sa pamilya. At talagang magandang negosyo ito. Bakit ko nasabing magandang negosyo? Merong nagsasabi sa akin na, ay ano lang naman, hindi naman tuloy-tuloy ang pagmimil ng palay. Yes po, hindi naman po tuloy-tuloy dahil seasonal po. Meron pong anihan, panahon ng anihan. Pero dito sa Pilipinas, 3 hanggang 4 yata. I think 3. 3 times a year yung harvest ng palay. Kaya mas kailangan po talaga ang rice mill. At dahil na rin po sa imported na mga bigas, alam naman natin na kung sabihin natin Vietnam,
Ayan. Malinis, maganda rin po ang bigas. Kapag sabihin nating local, makabili tayo ng local, mura lang, dahil doon naman po sa quality. Okay? Iba po ang quality. Simula nang lumabas din ng mga produkto ang Japan, yung mga impeller type, doon na napakaganda yung quality ng bigas. And then, nagsimula na rin po ang South Korea hanggang lumabas itong Shinong Rice Mill Machine. Nagsimula ito sa Pilipinas 2015, ang Shinong Rice Mill Machine. Alam ko maraming company, maraming brand ng mga rice mill at talagang matibay, especially kapag Japan or South Korea. In terms of quality, ang Shinong Rice Mill Machine ay talagang may pagmamalaki namin. Yun. Kaya pumatok ito sa Pilipinas dahil ho sa quality nito. Yes, maraming mga affordable na mga rice mill machine. Yung mga parang maliit lang, mini kuno. Pero kamusta naman po ang quality ng bigas? Dito po sa Shinong Rice Mill Machine, maliit lang siya, mini kuno lang po siya. Pero talagang may pagmamalaki natin ang quality ng bigas. Less broken, good quality. Wala na ring mga bato. Dahil meron na rin po ito naka-built-in na mga 5-in-1 function na rin po. Meron ng destoner, yung nagsiseparate ng mga bato. At meron na rin pong broken rice separator at impeller. Yung impeller po kasi ito yung nagbabalat ng palay. Meron akong videong ginawa, yung tinatawag nating Raverol type at impeller type. So panoorin nyo rin po yun. Itong Shinong Rice Mill Machine is impeller type. Ibig sabihin, kapag impeller type yung machine, lessen yung broken ng bigas. Hindi naman po talaga maiiwasan ang pagkadurog ng bigas, lalo na kung hindi ito naibilad ng maayos. Kahit gaano kaganda ang machine natin at hindi ito naibilad ng maayos, hindi po masasa moisture content, mas marami po yung durog. Kaya ina-advise po talaga namin bago ito i-mill sa Shinong, dapat na i-test ito ng moisture content niya na 14% and below. Now, balik tayo sa negosyo, business part ng rice milling. Bakit patok ang rice milling dito sa Pilipinas? Marami naman talaga ang pwedeng simulan ng negosyo. Pwedeng water refilling station, pwedeng hardware, pwedeng pharmacy, di ba? Ukay-ukay, bigasan, marami po. Pero itong rice milling, nung time ng pandemic po kasi, nakikita ko, as of my experience, tuloy-tuloy po. Yung iba nag-stop ng business. Pero ang rice milling, ay hindi po talaga may iwasan yun. Non-stop po yun. Anong kakainin ng mga Pilipino kung walang nag-ooperate ng rice mill, di ba? Tuloy-tuloy pa rin po ang milling. Kaya non-stop po. Kahit sabihin natin na seasonal po ang milling, pero 3 times a year yung anihan. At yung iba naman po ay nag-iimbak ng sakong palay para po sa time ng hindi anihan, meron silang maipapamil. Yun po talaga ang technique ng ibang kababayan nating mga Pilipino. So, in terms of business, kung magninegosyo lang naman kayo, dito na po tayo sa negosyo na kahit malaki yung puhunan, pero panghabang buhay. Negosyo na kung saan, ito ay, meron ka ng client, andun na yung customer mo. Hindi na ikaw yung lalapit pa sa customer na kailangan mo pang ibenta, marami pang presentation. Hindi na. Kapag malalaman po kasi ng mga kapitbahay mo, ng kabarangay mo, na meron kang rice mill, lalo na kung maganda yung makina mo at yung output ng bigas, siguradong puntahan ka at pupunta sila sa inyo para magdala ng sako-sakong mga palay para ipamil. Yun.
Hindi ko masasabi na yung ibang negosyo, yes. Actually, hindi naman lahat ng Pilipino ay pwede sa rice milling dahil nakadepende po. For example, nasa probinsya kayo, syempre, alangan magnegosyo ka ng rice milling sa Metro Manila mismo. Di ba? So, doon ka mismo magnegosyo, magpatayo ng rice milling mo sa maraming palayan. Opo. Kung saan makakuha ka ng maraming customer. Ano po bang probinsya dito sa Pilipinas na may pinakamalawak na palayan? Number 1 po is Nueva Ecija. Number 2 is Sabila. Part of Luzon. Mindanao also. Visayas, Iloilo, Leyte, Samar, Bohol. Ano pa? Negros Occidental. Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan Valley, Tugigaraw, Isabela, Nueva Vizcaya. Ano pa? Kalinga, La Union. Ano pa yung mga probinsya na talagang patok ang rice milling? Sa Luzon area, Laguna, Quezon Province, Mindoro, Palawan. Yung Mindoro na merong Occidental at Oriental, Masbate, ano pa? Romblon, Samar, Cebu. Marami ding bumibili ng Sinong rice mill machine sa Cebu, Bohol, Negros Occidental, Negros Oriental, all area of Mindanao. Lahat po sila ay bumibili ng Sinong rice mill machine dahil nakikita nila yung potensyal ng makinang ito. Hindi lang po kami nagbibinta guys ng makina. Of course, pinapaganda rin po natin ang ating serbisyo. Not only selling the machine but also we have a after-sales service support. Okay? Ang Sinong rice mill machine na gawa mula sa South Korea ay 300 to 350 kilograms per hour lang po. At di kuryente lang po ito. Single phase, hindi na kailangan ng 3-phase transformer. At kung wala namang kuryente sa inyo, pwede nyo po ito gamitan ng generator. At least 15 kVA na generator. Kapag di kuryente naman po sa inyo, basta po, hindi po bumababa sa 220 volts ang supply ng kuryente. Kasi kung mababa po sa 220 volts, kailangan nyo na ng transformer. Ang kailangan nyo lang po install kapag tama naman po yung kuryente niyo nasa 220 volts, single phase lang, kailangan nyo lang magpakabit ng 60 amperes switch breaker at size 10 na wire at dalawang itong saksakan, yung universal outlet, 16 amperes or 20 amperes each. Okay. Pangalawa, sa space naman po, 5 meters by 4 meters lang po ang area na makonsume ng machine na ito. At in terms of consumable spare parts, hindi po siya ganun ka gastos dahil isang urethane lang po ang nakakabit sa isang machine. Urethane po ang gamit natin. Ang urethane po ito yung pinakamadalas na pinapalitan dahil ito ay ang pinaka-consumable po talaga, ang urethane polishing screen. Ayan. So, nagde-deliver po kami kahit saan sa Pilipinas. Libre po ang installation. Okay guys, again, hindi ko sinasabi dito na libre ang delivery ha. Meron po kasing nagsabi na sabi daw sa presentation, libre daw delivery. Hindi po. Wala pong free delivery. Dati po merong free delivery within Luzon area na hindi tawid dagat. Pero ngayon, nagcha-charge na po tayo ng delivery fee kahit sa Luzon area. Kahit hindi tawid dagat, meron na po charge sa delivery fee. Of course, sa Mindanao naman po, meron po delivery fee. Door to door na po yan. Pero libre na ang installation. Meron po kaming technician na pupunta sa inyo para mag-conduct ng training at mag-install ng machine. Kung marami pa po kayong mga katanungan, pwede po kayong mag-message sa amin sa page ng Sinong Rice Mill Machines, sa VSC Agricultural Machineries, sa aking Facebook page, sa aking Facebook account na Ian Arcas Canillas. Yun. Pwede po kayong tumawag sa aking contact number. Yan po, bigay ko po sa inyo ang contact number ko. So ano pa po yung mga katanungan? Paano nga ba bumili ng Sinong Rice Mill Machine? Una po, syempre, communication, number 1.
mag-text or mag-message po kayo sa akin. Ang requirements lang po natin ay reservation fee na 10,000 pesos. Ang 10,000 pesos na yun na reservation fee ay deductible po yan sa total price ng machine. And then, hindi ko pwede sabihin dito ang presyo dahil nag-iiba po ang presyo. What if panonood ng video na ito ay next year na, and then iba na pala ang presyo ng machine, so baka mag-conflict. Okay, so message lang po kayo sa amin. And then, magpadala kayo ng valid ID, and then complete delivery address, contact number, and then schedule ng delivery. Dahil kami mismo yung magdi-deliver sa inyo. At pwede naman po COD or cash on delivery ang bayad ng machine. Sa ngayon po, wala po tayong installment terms dahil cash basis lang po tayo. Again, nagdi-deliver kami kahit saan sa Pilipinas, Mapaluzon, Visayas, at Mindanao. Maraming salamat po mga kaibigan, mga ka-agribusiness. I hope naintindihan nyo po. So, again, sana po marami kayong natutunan sa video nito. So, message lang po kayo sa akin. Maraming salamat po.